Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone na-achieve daw ang goal sa Doha, Qatar. Pero hindi natuwa sa performance ng ating Gilas Pilipinas. Line-up ng ating Gilas Pilipinas, posibleng magkaroon ng pagbabago dahil sa pressure mula sa mga Pinoy basketball fans. At kilalanin natin itong top 3 Gilas Pilipinas players na most requested na maglaro diyan nga sa ating national team. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa naging statement ni Coach Tim Cone matapos matambakan ang ating Gilas Pilipinas ng 31 puntos ng Egypt. Ay sinabi nga nito sa article na inilabas ng GMA News Online na hindi sila masaya sa naging performance nila sa Doha, Qatar. Diyan nga sa pocket tournament na yan. Hindi daw kasi sila nakapag-adjust ng maayos sa mahabang biyahe at 3 sunod-sunod na laro, kaya naging malamya yung kanilang laro at nawala din daw yung kanilang usual na ball movement, mga kabasketball, na talagang napansin natin, no? Actually titingnan ko parang hindi sila nagta-triangle eh. So hindi ko alam kung dahil pagod na sila or nawawala na, natataranta na sila, ganun mga kabasketball, kasi hindi katulad nung laro nila, no, sa New Zealand. Kahit doon sa FIBA OQT, maayos yung pasahan nila at hindi sila natatambakan, mga kabasketball. Actually mas malalakas pa nga yung mga nandun. Isipin nyo yung Latvia, isipin nyo yung 'di ba, yung mga nakalaban nila doon, Georgia, 'di ba, ilan lang lamang, 2 lang yata eh, pero talagang pumapalag etong ating Gilas Pilipinas. Ngayon, sinabi naman ni Coach Tim Cone na bagaman natalo sila or natambakan sila ng 2 sunod ng Lebanon at netong Egypt, ay nakakuha nila yung kanilang goal na magkaroon ng experience kalaban nga yung mga Middle East team, no? Kung anong klaseng problema yung maibibigay nila sa ating national team, especially pagdating ng hinaharap. Kasi siyempre makakalaban din natin yan, especially dito sa darating na FIBA Asia Cup. At doon naman sa tanong, mga kabasketball, kung posible pa bang magbago or magdagdag ng players etong si Coach Tim Cone sa ating Gilas Pilipinas para nga rito sa February window, no, kung saan makakalaban nila itong Taiwan at New Zealand. Feeling ko, mga kabasketball, kung walang magkakaroon ng injury or walang problema, hindi na magbabago yan yung lineup na yan. Pero if ever na magkaroon nga ng hindi inaasahang pangyayari, posible nilang maipasok dyan agad-agad, especially kung guard yung nawala, no? Etong si Jordan Heading, actually kahit hindi naman guard, kasi pwede namang mag-adjust yung ibang mga players. Pero ang 3 kumbaga most requested na players para makapasok sa ating Gilas Pilipinas, unang-una yan si Jordan Heading, dahil kailangan talaga natin ng kumbaga legit shooter na kumbaga mas lamang yung pasok, di ba, pagdating sa 3 points kaysa sa sablay. Isa pa, mga kabasketball, pangalawa, etong si QMB na kailangan, especially ngayong wala si Kai Sotto. Ngayon, dahil nga dyan sa pressure na yan ng mga Pinoy basketball fans, posibleng magkaroon ng pagbabago dito nga sa mga players ng ating Gilas Pilipinas. Hindi man ngayon dito sa 3rd window, no, na magaganap ngayong February 20 at 23 na, pero posible na pagdating ng August doon sa FIBA Asia Cup, magkaroon na ng pagbabago yan. Kasi nakita na natin, mga kabasketball, may mga players na ang Gilas Pilipinas ngayon na hindi na ganoon ka-effective. Hindi ko na lang babanggitin. Hindi na ganoon ka-fit. Hindi na ganoon kalakas. Hindi na ganoon ka-athletic. Hanggang dyan, mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.